po. Ano ang nais mo? Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Ano ang nais mo? Bitawan mo ako! Isa! Umbo! Umbo, ano nangyari sa'yo? Alam mo ba ang dayang Liwayway? Na sa tagal na nila ito kasama, hindi pa rin sila nagkakaunak ng bata. Ano ang problema sa kanila? Bakit ka ba? Siguro nga. Alam mo ba? Alam mo ba maraming tinatanong ako ng bata kung kailan ako sa titinda ng isa ko? Bakit hindi ko sinala ng bata? Baka sa'yo may sakit na. Na hindi natin alam. Pinalikom ko kayong lahat upang inyong masaksihan ang mga paglilitis sa mga nasasakdal sa krimeng naganap. Unang krimen ay ang paggagahasa sa panganay na binukot. Pangalawang krimen ay ang pagnanakaw. Pagnanakaw ng tiara at mga ginuntuang alahas ng haralingayan. Ang mga krimeng naganap ay isang kalapastanganan sa akin at sa inyong hara. Napupuot at nais na lamang pastangin ang mga akusado. Ngunit bilang inyong dato, dadaan sa pagsubok ang mga nasasakdal. Kalapastanganan sa ating tribo, inyong lahat narinig ang mga naganap at nasasaksihan ng mga nasasakdal na sasabak sa isang pagsubok. Ang mga nasasakdal sa krimen na to ay si Calao at si Ginoong Felipe Salazar. Si Calao na isang maharlikang mandirigma at si Ginoong Felipe Salazar na isang aristokrat at nasaksihan ni Binibining Inani. Ang pangalawang krimen ay ang pagnanakaw ng aking tiara at mga ginintuang alahas. Ang nasasakdal ay sina Rosa at Dayang Liwayway. Si Dayang Liwayway na isa sa mga dayang ng dato, na huling nakita ng aking anak na si Inani na may hawak ng asul na supot. At si Rosa na aking aliping na mamahay, na huling humawak ng aking tiara at mga gintong alahas. Itinatanggi ko ang paratang na ito. Ako'y walang sala at inosente sa panggagahasa sa binukot. Ako man din, Dato. Buong buhay ko ninerbisyo at tapat sa kawal sa inyo. Isa akong daya ng dato. Bakit ako magnanakaw ng isang tiara at mamahaling ginto? Kung kaya naman ito'y bigay ng dato. At isa pa, bata lamang ang binibini. Maaari na mamalikmata lamang ito. Hindi ako namamalikmata amang dato. Tunay ang aking nasilayan. Nakita ko si Inang Liwayway sa batis na may daladalang asul na supot at ang tiara ni Ina. Ngunit dato at Hara, matagal na ako naninindihan sa inyo. Simula nang tumungtong ako sa tamang edad. At kung may plano talaga akong gawin yun, ba't ngayon lamang po? Alam po ninyo na malaki ang utang loob namin sa inyo. Ng aking kapatid, hindi ko po yung magagawa sa inyo. Manahimik! Narinig yung lahat ang ating kinaharap na suliranin. Ako ang magdedesisyon sa pagsubok na kakaharapin ukol sa panggagahasa sa aking panganay na binukot. At ang Hara naman ang magdedesisyon sa pagnanakaw ng kanyang ginintoang alahas at tiara. Kayong dalawa ay sasabak sa pagsubok sa pamamagitan ng paglubog sa ilog. At kung sino man sa inyo ang unang umahon, siya ang ituturing na salarin. Ngunit, Ama! Ama! Hindi na kailangan ilito sa mga nasasakmal sapagkat ang aristokrato ngayon! Siya! Lang gumaasa at mayroong anong pagkatao ko! Juana, alam ko, ngunit kailangan natin sundin ang ating tradisyon. Magtiwala ka na lamang sa akin at sa ating mga Panginoon.
Huwag kang mag-alala, anak. Lalabas din ang katotohanan at mabibigyan ka ng katarungan. Para naman sa krimen ng pagnanakaw, ang pagsubok na inyong kakaharapin ay pagsubok sa kandila. Ang bawat akusado ay bibigyan ng kandila at kung sino man ang unang maupusan o mamatayan ng kandila ay siya ang maitinakdang may pagkakasala. Na ang dayang liwayway po talagang misala sa pagkawala ng iyong tiara at bintong alahas. Sapagkat simula pa sa pool ay namumuhay na po talaga sa iyo siya, Hara. Walang hiya ka. Isa lamang siyang uripon kaya wala siyang silbing paniwalaan siya. At isa pa, kapatid niya isang sinasakdal kaya na ito ginagawa. Hindi po totoo yan, mahal na Hara at Dato. Totoo po aking mga sinasambit. Siya po talaga salarin! Wala kang kwenta, uripon! Dapat sa'yo pinaparasan ng kamatay sa iyong pagtalikod sa akin. Isa akong day ng dato. Bakit niya ako ginaganito? Nilalabas na nga ninyo ang ating dato. Tumigil ka, dayang liwayway. Upang malaman ng katotohanan, ipagpapatuloy ang pagsubok na inyong kakaharapin. Simula na ang pagsubok at paglilitis ng mga nasasaktan. Lumabas na ang resulta ng kanilang pagsubok. Si Ginoong Felipe ang unang umahon sa tubig at si Dayang Liwayway naman ang unang namatayan ng kandila. Maraming salamat, Panginoon, at lumabas sa tunay na resulta. Di ko matatanggap ang resulta na ito. Ikaw, aristokrat, iyong haharapin ng parusang kamatayan. Ngunit dahil sa iyong katayuan sa buhay at kalubaan ng kasalanan, hindi pwedeng ikaw ay paslangin. Dahil matituring na maduming babae ang aking panganay na binukot. Kaya ikaw na lamang ay kakasal sa kanya at matatiling tapat. Sapagkat nakakasigurado ako na nagdadalang tao ito. Kaya hindi ikaw pwedeng tumanggi, Ginoo. Mahal kong dato, wala itong katotohanan. Maniwala ka sa akin. Hindi ako nagnakaw. Lapos ka ka na ito sa iyong ngalan. Tumigil ka. Lumabas na ang katotohanan. Ikaw, dayang liwayway, ang unang namatayan ng kandila. Kaya ang parusang matatanggap mo sa iyong pagkakasala ay ang pagiging uripon simula sa araw na to. Salamat sa Panginoon at lapit na rin ang katotohanan. Maraming salamat din sa inyo, Dato at Hara. Sumasang-ayon ako sa desisyon ng Hara. Ayon din sa pananaliksik, ang dayang liwayway at ang aristokrat ay nagtulungan upang matagpupayan ang kanilang mga balakin. Ang aristokrat ay nagnanais na maging dato, ang dayang liwayway na nagnanais na mapababa ang Hara. Isa itong pag-aakla sa ating tribo. Ngunit naagapan agad, kaya makakapanatag ang lahat. Rosa and Dana, hubalan niyo na ang babaeng ito. Maligayang pagbati sa ating Dato at Hara. Sa muli, Maligayang pagbati sa inyo, Dato at Hara.